hindi nakakatuwa na marinig sa Chinese Embassy officials, sa bagong katatalaga pala na ambassador, ang mga salitang hindi magaganda sa ating mga mismong opisyal na tayo po ang host country. Kung ganito ay sana'y palitan po siya dahil hindi nakakatulong sa tensyonado ng sitwasyon ng ating bansa. Para sa mga mangingisdang Pilipino na halos araw-araw hinaharap ang pananakot ng pambobomba ng tubig ng mga dambuhalang barko ng mga dayuhan para lamang makapangisda sa sarili nating karagatan. Para din po ito sa ating po mga Coast Guard na binubuli ng mga mas malalaking barko mula sa China. Next to co-sponsor the measure, Mr. President, Yes. is Senator J.V. Ejercito. Be recognized. Senator J.B. Ejercito is recognized. Mr. President, my dear colleagues, good afternoon. Tinuturing ko pong pagtaguyod ng aking sinumpang tungkulin sa ating konstitusyon at sa minamahal nating bayan bilang halal na senador ng Republika ng Pilipinas ang pagtindig at pagsuporta sa proposed Senate Resolution number 256. Mr. President, let me reiterate my position yesterday. Hindi po tayo magpipikit mata at magbibingi-bingihan at lalong hindi po mali ang tumindig para sa interes ng Pilipinas at soberenya ng ating bansa. For the record, dear colleagues, we also want to find a way to restore our relationship and extend once more the hand of friendship to the People's Republic of China. We recognize that this relationship runs deep, not just between our two governments, but between our two peoples. However, any effort to repair and restore this relationship must be rooted in mutual respect as equals, as sovereign members of the community of nations. Mr. President, siguro po hindi nakakatuwa na marinig sa Chinese Embassy officials, sa bagong katatalaga pala na ambassador, ang mga salitang hindi magaganda sa ating mga mismong opisyal na tayo po ang host country. Kung ganito po ay dapat siguro ay hindi pa naman natin dideklara person ng grata, pero kung ganito ay sana'y palitan po siya dahil hindi nakakatulong sa tensyonado ng sitwasyon ng ating bansa. Ang ambassador sana po ay dinadaan sa diplomasya para maayos, maging maganda ang relasyon ng China at Pilipinas. Pero kung ganito po ang pag-uugali at karakter ng bagong ambassador ay hindi po makakatulong sa relasyon ng China at Pilipinas. Mr. President, the arbitral award that was hard-won under the legal framework of the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, is a fact that international law that no amount of coercion or distortion can erase. And our friends of the People's Republic must come to understand that asserting our rights as a sovereign nation is not provocation, nor is it a duty that will shirk from even in the face of forceful intimidation. Tinataguyod po natin ito para sa mga mangingisdang Pilipino na halos araw-araw hinaharap ang pananakot ng pambobomba ng tubig ng mga dambuhalang barko ng mga dayuhan para lamang makapangisda sa sarili nating karagatan. Para din po ito sa ating po mga Coast Guard na binubuli ng mga mas malalaking barko mula sa China. Kasama po ninyo ang representasyong ito at ang inyong Senado sa matatag na pagtindig para sa bandila, para sa bayan. Dahil ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas at hindi natin kailanman isusuko ang ating kasarilan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Mr. President, Majority Leader. we have two other colleagues. Senator Raffy Tulfo would like to insert for the record his sponsorship of the measure, as well as Senator Lauren Legarda. Both will insert to the record. Senator Raffy Tulfo and Senator Lauren Legarda. Lauren Legarda. Yes, Mr. President. All right, so inserted into the records. And we'd like to recognize our distinguished Deputy Majority Floor Leader, Senator Risa Ontiveros, to also give a manifestation. Senator Risa Ontiveros is recognized.